Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po muli kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, dalawang topic po, no? Pareho pong sinasangkot ang mga ito sa mga sinasabing allegedly mga kriminal. Mga gumawa ng mali. No, kumbaga nakatabi mo lang sa larawan, nakapicture mo, sangkot ka na, imbestigahan ka na. Nabanggit lang nila yung pangalan, ay sangkot na yan. Kasi may tie up yan, mga ganon. Pero wala po silang pinapakitang kaukulang mga ebidensya na magpapatunay na ang mga taong sinasangkot na ito sa isang allegedly criminal, ayun lang, wala lang, gusto lang magpa-epal, gusto lang magpapansin, gusto lang idamay lahat mga kababayan. Sino po bang mga tinutukoy natin ng mga yan? Ang una po dito ay si First Lady Liza Araneta Marcos. Balitang alam na alam yun man siguro yung balita na yan, na may isang private citizen na nagngangaw-ngaw na ginagamit ang naratiba nung sinungaling na vlogger dyan sa LA, yung babae po, na basta nakatabi mo sa picture, napicturean ka, nakikipagkanay, nakipagngitian ka, kasama mo sa isang mga event, damay ka na kung yung taong nakakamay mo, nakasama mo sa picturean o sa event, ay allegedly nasasangkot sa katiwalian, mga kababayan. So, yun po yan, no? Mukhang antindi po ng sinabi ng USEC ng PCO. At ganoon din po, ang isang nasasangkot na naman, inuugnay na naman sa isang kriminal, ay walang iba kundi si former Speaker at Representative Martin Romualdez. Kasi, eto na naman tong mga masakit ang damdamin kay Martin Romualdez. No? Kung sino-sino na lang ng mga kriminal o allegedly kriminal ang kinakabit sa kanya, basta mapulaan lang siya, basta magawan lang ng kwento at mapakulong nila si Martin Romualdez, no? Daanin nyo kasi sa tamang proseso, mga kababayan. Okay? So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito na naman pong pilit na idinadawit ang inyong First Lady sa anumang katiwalian. Ito po yung naratiba ng mga DDS na si Liza Marcos at si Martin ang nagpapaantakbo ng gobyerno. Tuta lamang si Bongbong Marcos. Si First Lady talaga, siya ang nagtitimon, siya ang nag-appoint, siya ang nagpapatakbo ng bansa. Pero wala naman silang mapakitang ebidensya, mga kababayan. At kung ano-anong kinakabit sa kanya, una, yung daw kanyang kapatid, smuggler dahil ka-tie up, may ka-business partner na in-check daw na smuggler. Wala namang ebidensya. Smuggler na rin si FL Liza kasi kapatid niya ay smuggler. Therefore, kung gagamitin natin yung ganong naratiba, inamin ni Digong na mamatay tao siya, nagnanakaw siya, nagchuchongki siya, ganon din yung mga anak niya. Tama, mali. Ganon din yung asawa niya. Ganon din yung kanyang common law wife. Ganon din yung mga nakapalibot sa kanya, mga magnanakaw, nagchuchongki, mamamatay tao. Kasi inamin ni Digong di ba? Maski na wala tayong ebidensya. Ganon na, sinabi na ni Digong inamin na. Ganon din to si First Lady dahil yung kapatid niya may ka-business partner, di umano daw, wala naman napatunayan sa korte. Ganon po ang naratiba nitong mga DDS na to, lalong-lalo na yung nandun sa LA na vlogger na sinungaling. Ngayon, ano naman ang kinakabit nila? Yung pong isang citizen, si John Santander, ano kayang naisip nitong tokmol na ito na meron siyang letter of sentiment sa ICI na kung maaari ipatawag din daw si FL Liza, imbestigahan ang patunay niya dahil ito daw si Maynard Ngu, siya yung bagman ni Escudero na nakipagkamay si FL Liza, kapicture niya, kasama niya sa event at inappoint pa as envoy sa China ng palasyo si Maynard Ngu. So yan po yung mga ipinakitang isinamang mga attached document of evidences para maimbitahan daw, imbestigahan si FL Liza ng ICI. Yun lang? Di ba napakababaw, napakagago naman itong John Santander na ito.
Matibay na ebidensya, pakita mo dyan. No? Ito po ang sabi ni Palace Press Officer at PCO USEC Attorney Claire Castro. Sa politiko po, hearsay lang. Lisa Marcos dismisses claims linking her to Maynard Ngo. So sabi lang ng First Lady through PCO USEC Castro, chismis lang yan. Oo. Tandaan ninyo, ang ating First Lady ay isa ring abogada. Kaya delikado to si Jan Santander kung pwede kang idemande para maglabas ka ng ebidensya mo no? First Lady Lisa Araneta Marcos has dismissed allegation linking her to former Special Envoy to China for Trade Maynard Ngo, who was previously tagged in the flood control controversy. Wala pang ang desisyon, wala pang ang hatol ng korte paiimbestigahan mo na yan. Grabe naman talaga Malacanang said the First Lady will not pay attention to the letter of sentiment submitted to the ICI for infrastructure as it's merely hearsay, chismis. Walang matibay na ebidensya. Ang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay evidence. Alam po natin na ang First Lady ay abogado rin, sabi po ni Yusek Castro. Ito pa. Ito kasi yung sinubmit nitong Jan Santander na ito. In his letter to the ICI, Santander expressed concern that the ICI has not yet summoned Ngo and that the First Lady could have benefited from Ngo. O asan ang ebidensya mo? Wala naman. Could have Could have. Wala ka naman mapakitang matibay na ebidensya. Paper trail, documents, wala Castro said Santander was like a nuisance candidate in downplaying his allegation against Araneta Marcos. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kung inyong makakahulubilang muli ang isang Jan Santander, maari po ba ninyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? O ayan, pahiya ka dyan. Wala kang kakampi, Jan Santander. Walang bumibili ng naratiba mo. Sino ba nag-utos sa'yo? Diba? Baka nagpapagamit ka lang, nagtatanong lang Kabobohan yung ginawa mo, Santander. Buti pa, magpatan ka na lang. Itan mo yung utak mo, lagyan mo ng konting talino yung kokote mo. She also questioned Santander's personal knowledge of his claims. Ito ba isang fishing expedition? Lamang para siraan unang ginang? Kaya nga wala namang ginagawang masama sa inyo ang unang ginang. Pati yung pagkamatay ng isang bilyonaryo, yung isang yan sa LA, kinakabit nyo. Wala naman kayong matibay na ebidensya. Sira yung naratiba nyo doon. Ngayon, bago na naman. Next? Kayo nakakasawa na kayo Puro kayo Dapat sa inyo, kasuhan na talaga The palace official left it to the ICI to decide on what action to take on Santander's letter. Ito naman po ay nasa kamay na ng ICI. Iminigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of sentiment pati na po ang attachment. Mismo ang mga attachment ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na nagsasabing mayroong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Tama. Abogado to, si Yusek Castro. Abogado si FL Lisa. Sino ang nasa likod mo? Jan Santander. Ikaw ba? Tutulungan ka ba nung mga nasa likod mo just in case ikaw ay masampahan ng sandamakmak na kaso? Ikaw lang nakaisip niyan. Bobo, kabobohan po yan. Wala kang mapakitang ebidensyang matibay pero pinipilit mo. 'Di ba? Gusto mo abalahin mo pa ang ICI dahil lang diyan sa mga larawan? Come on, dude. Dapat sa iyo ikaw ang imbestigahan no? Nakakahiya yung ginawa mo. Mahiya ka naman sa sarili mo. Yes, it is your freedom. It's your right. But the problem is you don't have any hard evidences to merit an investigation. Bobo. Sino ba ang nag-utos sa'yo? Bakit hindi mo lang sinabi? Kayo na lang po gumawa niya. Nakakahiya po sa akin. Mapapahiya po ako dyan. Pero siguro makapalang mukha mong hinayupak ka. Di po ba? O now, pasok naman tayo dito sa isang nililink din. Sa isang kriminal. Patuloy po ito Walang tigil Kung hindi si FL, si Martin. Kung hindi si Martin, si PBBM. Diyan po umiikot yung mundo ng mga naninira Wala silang makita No? Kala mo naman sila, perpekto.
Putragis na tong mga to. Eto, politiko rin. Never met him. Martin Romualdez slams baseless links to convicted fraudster. O, ano daw po to? Scammer, fraudster. Ha? Itong si Patrick Mahoney. Nililink dyan si Martin. Former Speaker and incumbent late Representative Martin Romualdez denounced the false and baseless allegations linking him to convicted Swiss-British businessman involved in Malaysia's multi-billion-dollar 1MDB scandal. Sabi po ni Representative Romualdez, I joined the Maharlika Investment Corporation in completely denouncing the false and baseless allegation published by certain online sources. Ayan na naman tayo. Tingnan mo talaga itong mga ito, no? Para lang makapanira talaga. Baseless, walang basihan. Nakita lang na, oh ito, sangkot ito sa, yung parang Maharlika, pero Malaysia, yung kanilang Maharlika pan doon. Pinrod nito, scammer pala to. I-link natin ang dito, Maharlika, saka si Martin, ha? Nakakahiya po eh. Nakakasawa na. Dapat talaga hulihin na yung mga yan eh. Hindi na yan sa context ng freedom of expression and speech. Hindi na yan sa rights nila eh. Yan po ay pagpapakalat ng maling impormasyon at nakakasira sa pagkatao ng taong gusto nyong siraan. Dapat kay Martin, demanda mo to eh. I have never had any discussion, meeting or communication with any individual regarding investments, advisory notes, roles, or management decision involving the Maharlika Wealth Fund. The reports attempting to link me to such matters are entirely unfounded, misleading, and malicious. Tingnan ninyo, oh. Biruin nyo pati Maharlika Fund. Matambihira naman. Ha? Maharlika Investment earlier denied the report of Malaysia-based Sarawak report that Patrick Mahoney, former Chief Investment Officer of Petro Saudi, is an advisor to the Philippine Maharlika Investment Fund. O, demanda nyo tong dyaryo nito kung sino man tong Sarawak. Wakwak din ang utak nito. Ha? The Sarawak report alleged that Mahoney has moved his family from Switzerland to Manila and has been seen with Romualdez. O, yan na naman, sin na naman. Nasa ng ebidensya talaga. Mahoney was sentenced to 6 years in prison by a Swiss court in 2024 for fraud, criminal mismanagement, and money laundering involving the One Malaysia Development Berhad Sovereign Fund, o yung Sovereign Fund daw. He remains free pending appeal of and has already been allowed to travel after being deemed not a flight risk. This report contains false, baseless, and damaging allegations suggesting that an individual named Patrick Mahoney serves as an advisor, consultant, or affiliate of 1MC o Maharlika o MIC. Category denies these claims and clarifies that Mr. Mahoney has never been engaged by MIC in any capacity, whether formal or otherwise. O ayan, anong gagawin nyo dito sa Sarawak na ito? Kasuhan ninyo. O kaya pagmumurahin ninyong hinayupak na ito, nakikialam. Kami ba pinakikialaman namin yung affairs ng bansa ninyo? Kayo dyan na mga Malaysian, anong pakialam nyo sa bansa namin? Problema na namin yan kung sakali man totoo yan. Ididimanda ang MIC. Sa palagay nyo, ang MIC management makikipag-affiliate sa isang convicted fraudster o scammer? Napakagago naman pala ng mga yan kung ganon. Tapos idadawit nyo pa si Martin. Tarantado talaga itong mga ito. O, talagang lahat na lang. Ay, ewan ko. Dapat may makulong dito talaga eh. Maturuan ng leksyon itong mga gumagamit ng mga misinformation, nagpapalaganap ng disinformation, mga kababayan. Nakakasawa. O, mga baseless, mga walang ebidensya, basta lang makisawsaw, makialam. O dapat sa ganyang pakikiepal ninyo, pakialamero ninyo na wala naman kayong matibay na ebidensya sa mga yan, dapat kayo ay managot sa batas. Damaging po sa mga tao ang ginagawa ninyo, sa mga taong sinisiraan ninyo. Dapat kayo ay mapunta sa korte at mabigyan ng kaukulang parusa. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.